Mayong hapon mga kahigalaan, mga kaigsonan, o lalo na ang akong mga viewers nga nagasubaybay sa ako. Salamat bisan gagmay lang ta nga nagapaminaw. Ang importante nga ang nagapaminaw magtininuod yod kay kining ato study dili ni siya ah siaw-siaw ra. Dili ni siya nga for the sake of relaxation maka YouTube channel dili very mandatory kani o very important kani og mao ni siya ang intention sa langit nga ato gyud paminawan ato i-concentrate og ato studihan og ato tun-an ang mensahe nga gikan sa taas o ang right information and correct information and very important information. Ingon ni Paul, all the heavenly bodies, I mean all the heavenly powers and the principalities of heaven. Ang tibuok nga mga personalidad sa langit o ang ilang gahom, ilagyod kagustuhan, ilagyod gusto o ilagyod nga paningkamot nga ang mga katawhan sa yuta makaintindi gid ani, makasabot gid ani, makahibalo gid ani. Kining gitawag nga plano sa kaluwasan nga gi-reveal kay Paul ang good news nga mao ning remedial system in the plan of salvation. Gi-reveal kay Paul ang iyang information nga gi-expound pod ni Paul, gi-explain pod ni Paul aron masabtan gyud sa mga makasasala. Ang tumong lang ani way lain kita nga nahulog sa sala. Mao ning gitawag nga manifold wisdom of God. Gani sa manifold wisdom of God nga gi-reveal kay Paul nga gitawag nga mystery or remedial system nga mao ang plano sa kaluwasan. Gitawag siya nga mystery of Christ. Mo na sang ang terminology nga gigamit ni Paul. Dayon gidiscuss niya ang dispensation of grace, gipasabot niya sa ato ang tibuok nga manifold wisdom of God kining iyang write up gikan sa Romans paingon sa last book nga iyang gisulat. Og gipasabot niya kita sa gitawag nga workmanship. So kanang workmanship mao na siya ang mga daghang mga description. Unsa man ang mga description sa workmanship? Mao na nang righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith. Unsa pa? Blood shedding. Then involved na daw ang law, grace, covenant, gift, tabernacle, love, faith, believe, and obedience. And then diha na dayon gisaysay ni Paul ang mga terminology nga circumcision, uncircumcision, Testament of Hagar and Testament of Sarai, Sarah. Unsa pa ang discuss ni Paul? The law, the knowledge of the law, the works of the law, and the law of faith, and the law of works. Law of works. Gipang-discuss na ni Paul. And then what else? The counterfeit of the devil because the nature of the human being became philosopher, became self-centered, lust of the flesh in their heart. Beware, si Paul nag-ingon, beware of the scoffer and beware of the evil workers. O gidiscuss po ni Paul nga ang iyang mayong balita nga ginasulti mitungod sa plano sa kaluwasan, wala gitun-an kay ang pagsabot sa nagabasa controversial. Muna ingon ni Paul ang ako nga mensahe nga ginakunik-kunik nako aron maintindihan ang plano sa kaluwasan gi
galawgaw, gilabugay aning magwawali nga wala nagtuon, nahimo ng linugaw. Naraten ang good news na bulok tungod aning mga magwawali nga bla 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 nga wala nagtuon sa plano sa kaluwasan, naghimo-himo sa ilang unod nun nga interpretation ug unod nun nga pag-explain. Lust of the flesh in their hearts. All the direction of their blah 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 pointing to the world pleasure. Because they are ignorance of the knowledge and wisdom, manifold wisdom of the plan of salvation. Why? Because they don't learn. They don't learn. And then, ilagay pasinglan si Paul nga controversial daw. Mga contradict. May contradiction ang iyang mga statement kay gapataka lang. Nya controversial kaayo si Paul. Munang lagting nga injection ni Satanas sa mga iskriba o parisiyo nga gihiruhan ni Satanas ang ilang utok. Di kasabot, naghimo-himo lang sa ilang kaugalingong interpretation nga injection ni Satanas. Ang labas, nahimo na silang mga magwawali nga wala gawali sa plano sa kaluwasan, ang tininuod nga explanation nga manifold wisdom of God nga naa sa plano sa kaluwasan nga wala nila giton-e o wala nila giwali, wala nila gitudlo-e ang mga hearers. Mao na sila ang mga gi-counterfeit na ni Satanas, gilitag na ni Satanas. Kaya gusto ni Satanas ang tanan nga tao sa kalibutan kalimtan ang plano sa kaluwasan, kalimtan ang right up ni Paul o kalimtan ang balaod. Og magsinggit-singgit nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod lisod tumanon kay perfect, walay tao nga perfect. Wala gasulti ang Biblia ana, wala. Kana lang dila nga gi injeksyonan na ni Satanas. Dila sa mga magwawali nga naa na dira ang bitin nga naga sulod sa ilang dila nga among gayaw-yaw anang wala sa Biblia. Wala diri sa plano sa kaluwasan. Wala gina, zero balance gina. Masuko ang Ginoo kung mauna imong buhaton kay iya na ni Satanas binaka. Ang balaod dili matuman kay walay tao nga perfect. Ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Hoy, ang balaod na naog aron magdugo. Kay ang remission of sin dili na maong makaluwas. Ang remission of sin nagtapal lang na siya sa kasuko sa Ginoo. Gi-hold back yang kasuko. Munang narimit ang iyang dugo kay kining balaod nga gilapas ni Adan ug ni Eva nga pag-ingon sa Ginoo, thou shalt not eat, you will surely die. Stood fast forever na. Di na mausab. Di na gina mausab. Pero kay na may remedial system ang Ginoo tungod sa ilang pagka justice, tungod sa ilang pag lalom nga dominion, nga spiritual nga dominion, because of the law, kay ang balaod nag-ingon, you will surely die once you will eat, you will surely die. Mao na si Jesus ang balaod, kay ang karakter niya, mao nang balaod siya na. Pag ingon niya nga, you will surely die, if you will eat, that's the principle of the dominion in heaven. The law, thou shalt not eat, that is the law, mo nang dominion. Tungod sa ilang spiritual dominion nga powerful because they are all God. The Godhead, they are all God. One in power, one in law, one in their mystery. That's why Paul said, understand my knowledge about the mystery of Christ. And Christ said, I and my Father are one. And faith is not Christ only, but faith means one God. Mao nang explanation ni Paul. Kay ang pagtuo target na kay Jesus ug ang pagtuo may command of responsibility sa mga sinners because of this plan of salvation. This is an action plan from heaven.
the Godhead, one of the responsible persons, and also the sinners, part of the responsible persons. So pag ingon sa Ginoo nga, ye are saved by grace through faith, not of yourself, but the gift of God. Ang bot pasabot anak ni Paul, logic na ni Paul, giluwas na mo sa balaod nga mao sa Ginoong Hesus. Kaya ang grasya mao sa Ginoong Hesus, ug ang balaod mao sa Ginoong Hesus. Ug ang grasya balaod. Ingon ni Ginoong Hesus, ingon ni Paul, giluwas na mo sa grasya nga maong balaod ug mao sa Ginoong Hesus. True. Wala sa nang ingon nga luwas na. Luwas na, wala na yung obligasyon. True. True. Faith. And faith means obedience of the law. Romans 1:5. Target to Jesus, which is being revealed to Paul. And Jesus and faith is interpreted in one form. When you have faith, target to Jesus, Jesus is also faith, spiritually level. When you talk about faith, that is Jesus, spiritually explanation. Because the Bible says, faith is revealed. Faith is revealed from heaven. And Ephesians says, Paul received the revelation from heaven, revealed unto him. And that revelation is the plan of salvation or grace, which is so-called the manifold wisdom of God. And the channel there is faith, because faith means target to Jesus. Faith to Jesus, not to Satan. So when you talk about faith, that is obedience of the law, because faith means streamline to obedience of the law. Because faith is target to Jesus in form of a spiritual form as far as the plan of salvation is concerned. And that is the blood shedding. And the blood shedding is not really indicates that you are already saved because of blood shedding. No! Muna mga balo-balo nga wala gatuon sa plano sa kaluwasan, mo nang inyong perception nga unod nun. Ang inyong naa sa inyong otok puro unod nun nga palansa na ni Satanas, gi-inject na ni Satanas, gibinakak na ni Satanas, inyo gi-accept ang binakak ni Satanas. You change the truth into lie because you do not know how to interpret the deep explanation of the plan of salvation. Mag-ingon gani si Paul sa Roma 3 verse 25, pag-ingon ni Paul dira nga, blood shedding is for the remission of sin because pagdugo ni Ginoong Hesus, narimit ang atong sala, kay siya na ang angkon sa sala, kay nag-move backward niya ang iyang kasuko. Iya gi-hold back ang iyang kasuko because of God's patience. So, the remedial system was, kay ang balaod dili na ginamausab tungod sa holy, just, and light. O nang ingon ni Paul, the law or the commandment is holy, just, and good. The law is holy, which is Christ. And the commandment, holy, just, and good. Because the commandment is just and holy, dili pwede tuition ta kung walay dugo nga magpatulo from the Godhead. Kay mauna siya ang gitawag nga justice. Gitawag nga dominion, spiritual level, powerful nga dominion. Og dili mausab. It will stood forever. Pag ingon niya nga you will surely die na gyud ta forever. Pero kay may plano sa kaluwasan, may remedial system, magpadugo ang one of the member of the Godhead. Mo nang action plan. Nag-act si Jesus for incarnation process or remedial system in self-denial. Nga from holy individual or spiritual person, he was incarnated through flesh purposely
to shed blood because the spirit cannot shed blood. So it should be in form of a human form. Mo na ang fulfillment of the plan of salvation, the grace. Then pagdugo ni Jesus, mo na sa ang mga remedyo aron ang steadfast nga nag-ingon, you will surely die, may remedyo. Nga ang justice nila nga holy, just and good, may remedyo through blood shedding. O kana nga remedyo, pabor lang na sa mga makasasala. Aron ang mga makasasala, magsabot nga unsa di ay ni ang gusto sa Ginoo. Kay gusto niya nga kita i-reclaim niya gikan sa kamot sa yawa sa pagpakasala sa just nga balaod. Spiritual nga dominion sa Ginoo. Powerful nga dominion sa Ginoo nga mao ang gilapas gihubo sa garden sa Eden tungod kay lapas ang sulti nga thou shalt not eat. Paglapas, ang dominion o ang justice nahubo ang righteousness dito sa human being nga makasasala si Adan o si iba. So ang remedyo aron mabalik ang righteousness mao ning gitawag blood shedding. Pero ang blood shedding dili dayon nga naluwas ka. Dili ing na nga giluwas na ta sa dugo ni Ginoong Hesus. Wrong. Target na ni Satanas. Trick na ni Satanas aron ma-deceive, ma-allure ang imong utok nga gidayan-dayan ni Satanas. Ang blood shedding dili na siya nga giluwas na ta. Wala pa. Ang blood shedding remedial system la na. Remedyo. How? And what? So ang incarnation process nagdugo kay ang blood shedding mao na sang how. Nag-blood shed kay ang purpose on condition nga tumanon ang balaod. Basahan nyo ang Romans 3:25. It is set as propitiation. Ang plano sa kaluwasan giset up na nga pabor through obedience to His blood. Through faith in His blood. Mao nang punto sa logic ni Paul. Through faith in His blood. Because Paul always mention faith. Kaya ang pagtuo, mao ang importante nga magtuo ta kay Jesus. Kaya kung magtuo ta kay Jesus, ang iya na essence, ang iya na nga result, obedience of the law. Mao nang faith. Kaya wala na practice ni Adan og ni iba ang faith. Nag-disobey man sila. Muna i-practice sa iyang mga kaliwat nga makasasala. Faith! Faith means obedience. Obedience. Munang purpose nga gi-expound ni Paul ang iya write up para mabasa ta aron ma-interpret ta pointing to the higher form in a spiritual level. So pag remit sa sala, wala pa ka naluwas. Wala. May condition pa. Through faith in His blood. Bot pasabot ni Paul, pinagi sa pagtuo sa balaod nga nagdugo nga mao si Ginoong Hesus. Then ingon daw ni Paul, the righteousness of the law declared to be imputed back to the followers o to the one who obeyed the law. To those who are obedience of the law faithfully. So the righteousness of the law, ingon niya, was declared to be imputed back to the sinner. But the condition, you ought to obey the law. That's why Paul said, there is law of works and there is law of faith. Ibasa ko na sa inyo. Law of works and the law of faith dito sa Roma. Roma 3:27 o 28. Paul said, what law? Of works. And that is iskriba o parisyo practices. Kaya wala sila pagtuo nga si Jesus Messiah. Wala po sila pagtuo kung unsay ang gitawag nga plano sa kaluwasan. Mga ignoranteng dako nga pareho ni Satanas, wala nagsabot sa plano sa kaluwasan kung unsaon. What I mean, si Satanas, nasayod na siya, pero wala yagi intende
nga mauna ang proseso. Kay si Satanas wala gyud pag-asa nga mag-reform. So ang mga katawhan gipasabot sa Ginoo pinaagi kay Paul kay may pag-asa pa nga mag-reform. Kay lahi ang level sa human being kumparar kay Satanas. So si Satanas wala gina niya gialinggati ang plano sa kaluwasan kay gusto gid siya nga magrebuilde hantod sa katapusan, hantod dulo. Muna nga ingon sa Ginoo, Satan is already inclined, directed, definitely directed to the destruction which is to be burned into the lake of fire. Mao na si Satanas. So kitaya may chance pa kay pwede pa man ta magbag-o. Itagaan pa ta sa Ginoo og chance nga kung magbag-o ta, dawaton ta niya pinaagi sa pagsabot aning plano sa kaluwasan. So ang plano sa kaluwasan, ang pagpatulo sa dugo ni Ginoong Hesus sa cross, dili na siya nga naluwas ka na. Wala pa, wala. May kondisyon through faith in His blood. Meaning, tumanon mo ang sugo nga nagdugo nga mao si Ginoong Hesus. Then, ingon niya, the righteousness, basahan ninyo ang 3:25 of Romans. The righteousness of the law declared to be imputed back to the sinners who are obedience of the law. Sinners that understand and learn about the explanation of Paul in his writing about the plan of salvation. Then if you will know that and you are cleared already what is the direction of the plan of salvation, the know-how, the knowledge, the wisdom of God, all the teaching of the plan of salvation, if you will be cleared in your correct and true interpretation, then Paul said, you are going to welcome the second coming of Christ because you are already cleared and prepared for the judgment of the Lord. On the other hand, Paul said, who despise the law, who trodden underfoot the law, and belong to the property of the devil, counterfeit by the devil, because they changed the truth into lie, trodden underfoot the Son of God, and did not endure to the sound doctrine, which is the obedience of the Ten Commandments, explored by Paul in his teaching because of the wisdom of the revelation of the plan of salvation given unto him. He said, understand the mystery of Christ. If you fail to understand because of your being stiff-necked, hard-headed, because you are already counterfeit by the devil, under the property of the devil, then Paul says, whoever despise the law of Moses or the Ten Commandments died without mercy because the judgment of the Lord has no mercy. Mauna sa ang pagsabot sa plano sa kaluwasan. Dili kay mag bla bla bla. Nga giluwas na ta sa dugo ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus nagpatulo siyang dugo. Mao ni ang gugma sa Ginoo kay giluwas kita sa iyang dugo. Bogo! Basaha maayo ang plano sa kaluwasan. Wala pa! Ang pagpatulo ni Ginoong Hesus, mga remedial system na mga paagi na nga imo sabton. How? What? Why? Ngano nagpatulo sa dugo? Paano? Ngano? Nagpatulo sa dugo. What is the purpose? What is the direction? What is the explanation? What is the true and correct interpretation of the information from heaven? So-called the plan of salvation. Mao na sa imong intindihon, dili kay maghukom ka daw kay si Satanas, gihukman niya daw si Adan og si Eva nga kauna kay mahimo kang Dios pareho nila. Nagtuo man ang unod nun nga concept ni Eva. Mao na kamong mga salimpapaw nga magwawali nga gawali-wali lang sa mayong balita. Kunuhay
gawali-wali sa mga teksto sa Biblia nga wala na tun-e ang plano sa kaluwasan nga tinuod nga naa sa writing ni Paul, gihimo ni Satanas nga property. Gihimo ni Satanas nga mga workers. Workers ni Satanas sa direction nga gitigana para kay Satanas paingon sa kalayo. Kay munang gusto ni Satanas daghan ang iyang madani. That's why 1/3 of the angels from heaven, Satan, converted to go with him for damnation because sin is the transgression and the wages of sin is death from the power of the law because the law is God. The law is Christ. Di nyo na madinay ang Bible kasulti. Romans 10:4. Hebrew 10:1. Munang mga balok-balok ng mga pastor, ilahi mo himuan doon definition ang Hebrew 10:1 nga balaod lang kuno na sa paghunong sa tabernacle sa sanctuaryo. Mbot yun sana nila pagsabot sa ilang tingkoy nga gahe. Tinuod na, gihunong na kay naa na ang balaod nag-abot. He is the shadow of the things to come. For the law is the shadow of the things to come. Mbot yaon sa nyo na pag-interpret sa Biblia. Munang di na ninyo ma-interpret ang Biblia kay since from the beginning, you are already counterfeit by the devil. You are already a part of the property of the devil. So, you live like as scribes and the Pharisees. Pakitang tao, great pretender, kunuhay, mga magwawali, kunuhay mga relihiyoso nga mga tao, kunuhay, gikan sa mga relihiyoso nga panimalay. Pero wala sila kabalo nga si Satanas gapadiyos-diyos na sa ilang balay. Lumo kay Satanas nga sobra pa sa kalumo ni Moses, sobra pa kalumo sa mga patriarchs nga iya sa Ginoo. Munang style ni Satanas. He is a very actor in the drama of the ages. Satan is the most popular actor in the drama of the ages because of the pleasure of the world. Satisfied of the pleasure of the world. Mao na siya ang mga nawong nga nasakop na ni Satanas, satisfied of the pleasure of the world. Ako gusto ko nga ang tibuok nga katawhan magbalik sa pagtuon sa Biblia o konsentrita nila ang write-up ni Paul nga mao ni siya ang tinuod nga good news para sa kaluwasan sa tanang katawhan. Aron ma-welcome mo ang second coming of Christ, i-clear mong imong utok diri sa explanation ni Paul, sa mga logic ni Paul, sa mga teaching ni Paul, nga lalom intindihon kay mauna ang plano sa kaluwasan. That's why Jesus said, the kingdom of heaven is compared to a lost sheep. Nya inyo ra ba nag-interpret nga ang lost sheep ang mga katawhan nga makasasala? Hoy! Tan-awa maayo ang imong ginabasa, intindiha maayo ang mga sumpay nga ingon ni Paul. Inet ang imong utok, i-connect sa laing mga thought nga naa sa write-up ni Paul aron maintindihan mo. Kung tinuod ba ng imong interpretation nga the kingdom of heaven is compared to a lost sheep. So ang lost sheep, sinners. Pagkawala gid nimoy may instinct man unta ka nagikan sa creator. Wala kaga basa nga tarong nga pagbasa og gamitan na imong instinct. Kay naka-eskwela naman ka. May degree naman ka. Plus sa imong instinct, maintindihan na nimo na kung imo gyud pasabton ang imong spiritual instinct. Pero ang instinct nga naa na sa imo, devilish instinct. Mao nang di ka nakasabot sa write-up ni Paul. Pag ingon niya nga the kingdom of heaven is compared to a lost sheep, wala siya nag-ingon nga the sinner compared to a lost sheep.
Ang reciprocal ya ana, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Muna ang reciprocal niya sa the kingdom of heaven compared to a lost sheep. Kaya ang lost sheep, muna si Jesus, nga giwala ni Adan og ni Eva didto sa garden sa Eden. Gisalikway na nila ang polo nga thou shalt not eat. Gi-eat gid nila. So, gisalikway nila, gitrodden underfoot nila ang Son of God nga mao si Jesus nga nag-ingon ang Biblia gi-compare sa lost sheep. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kanang kingdom of God and His righteousness, amo nang lost sheep. The kingdom of heaven compared to a lost sheep. Wala sa nag-ingon nga sinners compared. The kingdom of heaven nga mao na siya ang seek ye first the kingdom of God. Mao na si Jesus and His righteousness. Mao na yung 10 commandments. Karakter yan na. And the kingdom of heaven compared to a hidden treasure under the earth. Mao na si Jesus. Mao nang 10 commandments. Mao nang plan of salvation. Nga imo intendihon sa write up ni Paul. Kay aron kasabot ka sa gitawag nga hermeneutic, true and correct interpretation pointing to the higher form in a spiritual level. Mo nang punto sa hermeneutics. Dili kay mag bla 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 ka kay basa mo ang Biblia, giliteral mo pagsabot o gi-apply mo. Gihimo mong Biblia nga murag material. Ang gasa sa Biblia ug ang gift sa Biblia, paminaw mo murag Christmas gift, murag wedding gift, murag birthday gift. Material ang imong pagsabot sa imong utok. Kaya gi-apply mo. Kay mo ng dictation ni Satanas, gihiruhan ang imong utok. Counterfeit ka na ni Satanas. Belong ka na sa property ni Satanas. Kay dili ka kasabot sa Biblia, gasigi kag wali-wali. That's why I said, mga preacher nga wala katuon sa plano sa kaluwasan, I suggest, if you do not know how to explain, how to absorb the true and correct explanation of the plan of salvation level to the spiritual level, don't preach! Munang suggestion ko, mga preacher, ayaw kamo magwali kung wala pa kaninyo nasabti ang plano sa kaluwasan, kay gideceive nyo ang tibuok kalibutan, gideceive nyo ang inyong mga hearers, gideceive nyo ang mga katauhan. Nga ignorante pod sa plano sa kaluwasan. Nagsalig sila nga kamong mga pastor nagtuon. Kay dira sila maminaw kaninyo. Pero ang gitun-an nyo, ang counterfeit ni Satanas. So ang nagapaminaw, pareho na mutanan ng mga counterfeit ni Satanas. So I suggest, if you do not know what is the plan of salvation, tanan ng mga preacher sa tibok kalibutan, all religions, including the Seventh-day Adventist, if you do not know what is the plan of salvation, please do not preach. Inyo lang giditor ang direksyon sa mga kaigsuonan pareho sa direksyon ni Satanas. You deceive the whole world. So do not preach, I suggest. Please study first the plan of salvation and edify the whole truth, the whole deep explanation, the whole deep interpretation in spiritual level. And then once you will understand those things and be cleared about the plan of salvation teaching, then you can preach and teach first the wisdom of the plan of salvation, so-called the manifold wisdom of God. Iwali ang dispensation of grace, unsa na siya? Ang lalom niya nga explanation. Iwali ang workmanship of Christ or workmanship of God, explain na lalom nga pagka-explain. Iwali ang mystery of Christ, explain na siya sa plano sa kaluwasan. Gikan sa wisdom, sa manifold wisdom, nga maong plano sa kaluwasan, explain na siya ang mystery of Christ. I-explain ang dispensation of grace. Kung unsa na siya, kaimportante aron masabta nila ang remedial system sa plano sa kaluwasan.
Iwali ang imputed righteousness. Gi-express na siya ni Paul sa kinabuhi ni Abraham. He received imputed righteousness and he became the friend of God. Explain na siya unsa ang kalalumon ana ngano may imputed righteousness. I-explain ang blood shedding. Why? What? How? When? Aron masabta na sa mga hearers what is the real purpose, the real direction of the bloodshedding and the manifold wisdom of the bloodshedding. Explain na. Dili kay magsinggit-singgit ng mga magwawali nga giluwas na ta sa dugo ni Ginoong Hesus pagkasalimpapaw. Ang dugo ni Ginoong Hesus narimit lang na, girimit lang na, narimit lang ang salata nga patyunon na, nga isugba na sa kalayo. Mao nang remedial system nga nagpadugo si Ginoong Hesus, nagrimit ang iyang dugo digto sa atong mga sala. Wala pa ta naluwas, wala, may condition pa, condition. True faith in His blood. Pagka balo-balo ninyo mo kasabot kung unsa ning plano sa kaluwasan, gapataka lamog gamit-gamit sa terminology, plano sa kaluwasan, remedial system, righteousness by faith, justification by faith. Wa gani mo kasabot unsay lalom nga explanation ana nya nagpatugat-tuga og wali nga gideceive ang tibuok kalibutan. Actually mo nang gusto ni Satanas isalimpapaw ang pagwali aron murag katuuhan, murag correct, murag tinuod, murag yod og Ginoo ang gawali. Mo nang gusto ni Satanas kay si Satanas mong utor anak tanan sa pagdeceive sa tibuok kalibutan. Kining magwawali nga wala nagtuon sa plano sa kaluwasan. Matingala ka mo ngano ana ako magwali karon diri sa YouTube channel. Dili ko. Pero sa uban nga nagapakitlooy gyud magwali nga murag gyud Dios nun. Ngano man? Kay mao nang taktik ni Satanas, kining magwawali, maghilak-hilak, magpa-Diyos nun, wala sila kabalo nga porma na ni Satanas. The Satan strategy, very sharp. He did it because that is the very effective strategy. Pa-Diyos-Diyos. Wali-wali nga. Insakto gyud paminaon. Pero wala nagtuon sa plano sa kaluwasan. Okay, mga kaigsonan. Basahon tanan ni ang ni asa ato gibayaan last time, no? Last week. May gibayaan ta diri nga teksto. Na dire. Gibayaan ta diri nga teksto. Dire na ta ato sa verse 7 of 1 Thessalonian. Okay, magbasa na ta. Kaya ang purpose ta dire mao na pud ang pag-interpret sa write-up ni Paul nga mao ning plano sa kaluwasan nga iyagi expound. So interpret na pud ni kay ingon ra ba sa mga magwawali ning wala gatuon sa plano sa kaluwasan? Hard to be understood daw. And then controversial daw. Contradict kuno daw ang mga teksto. So ato ni intindihon kay aroma minaw ning mga balo-balo nga nagawali nga contradict aron makatabang na lang kung maminaw sila. Kay kanara bang mga gawali ingon ana mga high pride na sila. Di na sila maminaw pareha ning akong wali karon. Kini akong gisulti di na sila maminaw kay kinsa man ko mas bright pagod sila sama ni Satanas nga puro tanan detour, deceive, baka. So kita magta-study ta sa tinuod yod nga pagtuon. Okay? So diri na ta sa verse 8. Last time gibasa ta ang First Thessalonian. Last time. Gibasa ta ang First Thessalonian. Tong last week. Daw naghunong ta dire sa verse 7. Unsaya dire? I-recall ta ni gamay ang verse 7 para recap. Ingon niya,
For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. Di ba, gidiscuss na niya ang sulti ni Paul ani about sa sleep? Ha? Mga kanang wala bitaw gatuon sa plano sa kaluwasan, equivalent na sila nga nagkatulog sa light nga naa sa plano sa kaluwasan. Pareho lang sila kumparar nga natulog nga wala gyud nahibaw-an. Dulom gyud ang ilang nahibaw-an kay wala man nagtuo, wala pud nagtuon, wala pud gatuo sa right up ni Paul kay controversial daw. Munang mga magwawali nga gihiruhan na ni Satanas ang ilang utok. So muna ingon ni Paul diri sa 7, for they that sleep, sleep in the night. Mura lang sila nga equivalent nga natulog sa gabi nga dulom gyud ang ilang salabutan sa light sa plan of salvation. Ingon niya, and they that be drunken are drunken in the night. Pareho lang sila sa mga hubog. Mga hubog nga naagyod sa kadulom. Ngo ganing pala hubog kay wala kasabot sa plano sa kaluwasan. So, diri na ta sa 8, verse 8 padayon ta. Ingon niya, but let us who are of the day. Klaro na po ni Paul. Muna ingon ko nga si Paul is a good preacher, a good educator. Ingon niya sa 8, yan na po gibawi aron ma spoon feeding na po ta. Ingon niya, but let us who are in the day be sober, putting on the breastplate of faith in love. Kini wala na po ni maintindihan sa mga magwawali nga dili ganahan kay Paul, kay si Paul daw controversial, gibasa ni nila, ilala ni daw palingaw-lingaw kay di nila masabtan kung unsa ni, kung munang wala gid sila gawali ani, di gid nila gi-explain ni. Kaya ang gusto ko, ang magwali nga mga magwawali, ang Biblia lang ila iwali, ayaw na sila magimo-imog mga illustration nga unod-non o kalibutanon. Kining Biblia basahon nila o i-explain unsay meaning sa ilang gibasa, unsay direction sa ilang gibasa, unsay kamatuoran nga interpretation ang sa ilang gibasa ining Biblia kay gibasa man nila may interpretation nga langit non pointing to the higher form, true and correct interpretation spiritually. Mo ning gusto ko nga sabto nila ning right up ni Paul og i-edify sa mga hearers. Maura. Nothing else, nothing more. Maura ni. I-interpret ni nila ang sulat ni Paul kay mauna ning plano sa kaluwasan nga gusto sa Ginoo nga masabtan ta ang unsay information nga gusto nila sa Godhead, unsaon ta nga maluwas. Unsaon ta pag-welcome sa second coming of Christ, mao ning ginasulat ni Paul. So ato ni interpret og isulti sa mga hearers. Ingon ni Paul, edify the knowledge, interpret, clear, spiritually label, and edify to the hearers the wisdom, manifold wisdom of the plan of salvation, which is the mystery of Christ. So diri ingon ta sa 8, ingon niya, but let us who are in the day, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love. Okay? Ngano nag-ingon man siya nga, putting on the breastplate of faith and love. Kanang breast, usually sa mga babae, diri na butang sa ilang concept nga ang anak bag-o na tao mag tutoy sa ilang breast. O ang babae, lahi ang ilang nature because of their breast. O ang mga lalaki, may breast pod. So, kung i-combine mo ang babae o lalaki, ang punteng ni Paul dira, heart is there. At the depth of the breast, inside, there is a heart. And heart symbolizes love. Love from the heart. How to express the feeling of love from the heart. Mo ni ingon ni Paul dire, be sober, putting on the breastplate. Na plato.
O pareho ng bracelet. Kanang mga breast nga gibutang nila sa ngipon, no? Tet breast, no? Mo na ingon ni Paul nga breastplate. And breastplate of faith and love. Nga naman, ang breastplate of faith, gi-interpret na siya nga, ang pagkamatinumanon nga naa sa kasing-kasing nagikan. Mo nang gisumpaya nga, breastplate of faith and love. Because love is there from the heart. The feeling from the heart. Mo nang real love. Unconditional love from heaven is from the heart. Mo na ingon ni Paul dire, putting on the breastplate of the faith and love. Because faith is obedience of the law and love is obedience of the law from the heart. My breastplate of faith. You know? So kay Paul na nga mga logic og interpreta ang breastplate of faith. Kanang breastplate of faith mao na siya ang ato nga tinuod nga pagbantay sa sugo. Pinaagi sa kasing-kasing nga tinuod nga gugma sa pagbantay sa sugo. Muna ingon sa Ginoo, if you love me, keep my commandments. Paul said, putting on the breastplate of faith and love. Ang imong pagkamatinumanon may breastplate. Ang imong pagkamatinumanon o gugma. Muna kalalom si Paul manulti. Muna kalalom si Paul maglajik. Muna kalalom si Paul magsumbingay. Wala lang nimo maintindihi kaning basa sa Biblia nga wala gigi tumong ang direksyon sa true and correct interpretation pointing to the higher form in a spiritual level. Wala gitumong. Kay dili kasabot. Okay, ingon niya sa 8. Usbunta. But let us who are of the day. Kitaya, kinanglan maning kamot kita nga dili gi-counterfeit ni Satanas nga in the darkness, in the night. Kitaya na sa day, sa to pa clear ang ato pang sabot sa plano sa kaluwasan. Kay gibasa ta o giintindi ta ang write up ni Paul. Tabangan ta sa Ginoo pagpasabot og kaning nagawali nga tinuod yang pag-intindi sa plano sa kaluwasan sama ning ako ginariiko kaninyo mao ning natun-an ko sa tinuod pod nga instructor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology sa pagpasabot aning plano sa kaluwasan mao ni karon ginariiko ko sa inyo mao ni ingon ni Paul, but let us who are in the day. Kitaya nga nakasabot sa plano sa kaluwasan gitawag ta ni Paul nga day because clear dili dulom, not night. Kay kang night gani kadudulma na dark. So ingon niya, but let us who are in the day be sober. Magpamalandong yun ta, putting on the breastplate of faith. Muna si Paul ka lalumag sumbingay o maglajik breastplate of faith. Sa to pang imong pagtuo, imo na gyud na gi tininuod nga giimo nagigikuptan sama sa breastplate of faith and love. Kinasing-kasing na ginang imong pagbantay sa sugo, pagtuman sa sugo, kay nahibaw-an na nimo, naklaro na nimo nga ang sugo mao nang si Jesus, mao nang tabernacle, mao nang grasya, mao nang law, mao na si Jesus, mao nang faith. Because faith rebelled so-called grace. Because love, faith, and obedience, they are one. Obedience of the law. True faith. For obedience to the faith. Because faith means target to Jesus. And Jesus said, if you love me, keep my commandments. Mao na sang pag-interpret sa Bible. Dito sa verse 9, ingon niya,
Continue ta pa ni. Ang 8. Kaya may sentence pa siya sa ilalom. Ingon niya, but let us who are in the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet and hope of salvation. Yan, naintindihan nyo na. Kaya kita nyo dire nga, ang faith and love, helmet. Ingon ni Paul dire, continue siya sa 8. Helmet and hope of salvation. So, maingon ko mo no, wala naman dirang balaod. Kaya ang breastplate of faith naman lang o ang love na himong helmet and hope of salvation. Kita mo lang na kapilisupos tao. Muna ingon ni Paul, don't be confident to the philosophy of men. Don't be confident to your lust of flesh because of your lust of your flesh in your heart. Don't be confident to the philosophy of men. Ingon niya dayon dire sa 8. Ingon niya, breastplate of faith, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet and hope of salvation. Klaro kayo si Paul. Ang helmet and hope of salvation, dira na makita sa breastplate of faith, meaning pinaka ngilngig na biyod nga pag sabot ngang kaluwasan mao ra gyud ang pag kamatinumanon sa balaod nga kinasing-kasing, kay mao na siya ang explanation sa righteousness by faith. Mao gani nga righteous ka na tungod sa faith, kay nagmatinumanon ka na. Mo nang gitawag righteousness by faith, nga gisulat na ang napulo ka sugo sa imong kasing-kasing ug nana sa imong utok, kay diha na mabaw-an nga naay Dios nga imo gialagad, ug ang Dios mahibalo nga ikaw iyang tawo nga nag-alagad kaniya. Mo nang punto sa righteousness by faith. Kining gina-explain ni Paul, naigo lang ni siya sa mga terminology sa plano sa kaluwasan. Justification by faith, righteousness by faith, sanctification by faith, mystery of Christ, manifold wisdom of God, dispensation of grace, workmanship of the Lord, and blood shedding as a remedial system of the plan of salvation, pointing to the higher form. Tanan nga explanation ni Paul, diha na sa scope sa tanan nga terminology sa plano sa kaluwasan, so-called the manifold wisdom of God. Mao ning ginawali ni Paul, ang gina-explain niya, ga tuyok-tuyok lang yan, pero pointing ni sa tanan sa obedience of the law, which is the righteousness by faith. Muna, kung nakaintindi ka na sa plano sa kaluwasan, naintindihan mo na ning akong explanation. May-interpret mo na ang tibuok nga Bible kung magbasa ka sa Bible. Okay. Ingon niya dire sa 9, verse 9 nata. For God hath not appointed us to wrath. For God hath not appointed us to wrath. Okay? Ang Ginoo, wala yata gibutang sa kalaglagan. Wala yata gibutang. Wala yata gi-appoint mga malaglag ta. Ingon niya dire, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Nga naman gipunting ni Paul dayon si Jesus Christ. Muna ka mo, gihiruhan na ni Satanas ang inyong utok, kaya ang inyong basa diri pirme, ipunting ni Paul kay Jesus Christ. Ang una-una nyo, si Jesus Christ among manluluwas, nga wala na requirements. Luwason na lang ta ni Jesus, nga murag robot nga i-twist ta ni Jesus because of grace through faith. Mo nang inyong pagsabot, nga salimpapaw nga pagsabot. Si Paul nag-ingon sa diri sa 9, for God hath not appointed us to wrath. Kanang wrath, destruction, kamatayon, dilema. Munang wrath. Ingon niya, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Nga naman nga na, pointing down si Paul gamit sa ngalan ni Jesus Christ.
Kay si Jesus Christ, sa plano sa kaluwasan, mao na sa ang self-denial, mao na sa ang manifold wisdom of God, mao na sa ang dispensation of grace, mao na ang mystery of Christ, mao na sa ang workmanship of God, mao na sa ang justification, sanctification, righteousness by faith, mao na siya ang blood shedding, mao na siya ang circumcision and circumcision. All the explanation of Paul here in the plan of salvation, mao na sa si Christ. Pero may salabtonon, may direksyon, may interpretation aron masabtan ta ngano man nga nagpadugo si Jesus, kay nagpadugo sa kay ang you will surely die, laglom to siya nga power nga dili na to mausab. Ang you will surely die stood fast forever na gihimuan niya lang remedyo nga aron tagaan solusyon ang stood fast forever nga you will surely die mo nang nagpadugo siya kay aron ang iyang dugo mag-remit sa you will surely die o pag-remit sa you will surely die nga maong imong sala may condition nga ikaw nga makasasala magtuman gyud ka sa balaod heartily with breastplate plate of faith mo nang pagkamatinumanon kay kung magpakatinumanon ka na dili ka na mapaingon sa wrath o sa kamatayon naana ka sa salvation nga mauna ang gi-implementar ni Jesus nga plano sa kaluwasan nga gitawag remedial system nga siya nagpadugo sa cross. Muna ingon ni Paul diri sa 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Kay si Paul, nag-assume na sa diri nga naintindihan mo na ang plano sa kaluwasan, mo nang ginagamit niya na lang diretso sa ngalan ni Ginoong Jesus Christ. Kay naintindihan mo na ang tanan nga mga terminologies o ang tanan nga mga sistema sa grace, dispensation of grace, which is system. Muna nga si Paul, gasulti sa dayon diretso si Jesus Christ. Kay ga-assume si Paul, resume si Paul, presume si Paul nga ang ato na intindihan na ang plano sa kaluwasan. Clear and cleared na ta sa plano sa kaluwasan. Muna gasulti si Paul, ingon ani nga pag-statement. Nya munang dayon inyo i-misunderstand tanawa, wala man sa gasulti direk balaod. Si Christ lang yun ang makaluwas, si Christ lang yun. Munang pagkabugo sa imong pagsabot sa plano sa kaluwasan. Di mo maintindihan ang plano sa kaluwasan, munang imo na intindihan, isa lang ka direksyon tungod sa unod. Ang unod nun mo nga pagsabot kay wala spiritual level ang imong utok. Literal ka lang. Ang Biblia, gihimo nyong material. Mura mo gadawat sa Christmas gift o birthday gift kay you are saved by grace. Wala mo kasabot unsay grace, wala mo kasabot what is faith, wala mo kasabot what is gift, wala mo kasabot what is tabernacle, wala mo kasabot what is plan of salvation. All about in the manifold wisdom of God. Sa mga kaigsonan, kung magbasa ta sa Bible, interpretahon ta pointing to the higher form based to the understanding and the whole knowledge about the plan of salvation revealed unto Paul and expound ni Paul in his write-up. Gi-expound ni Paul na diri. Intindihon ta. Verse 10 ingon niya, who died for us that whether we wake or sleep, siya naginmatay nato bisan pa kita maluyahon og naata sa kadulom mo nang sleep. Katulog ta sa kadulom, we should live together with him. 11. Wherefore comfort yourselves together and edify one another even as also ye do. Unsay pasabot ng edify? Muna karon gina-explain ko ni sa inyo kay gusto ko ma-edify, masaysay og tarong ang plano sa kaluwasan nga ginasulat ni Paul o ginapaintindi ni Paul sa ato spiritual level. In verse 12, ingon niya, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Okay? Niya na po si Paul, pakitloy na po siya. And we beseech you, brethren. Nga naingon man sa nga nga we, ang iyang mga kauban, nga nagtuo niya. Kamo unta, magtuo pod mo kay Paul, aron masakop kamo sa ingon ni Paul nga we. Ingon niya diri sa 12. And we beseech you, brethren,
to know them which labor among you. Kaning nagtuo sa plano sa kaluwasan nga write up ni Paul, mao ning sulti ni Paul, involved yun diri sa iyang statement. Ingon niya, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Muni karon ako gasulti ninyo kay nasabtan kong plano sa kaluwasan. This is a part of the meaning of Paul in verse 12. Ingon niya, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. So now si Paul ga-admonish sa ato through my preaching karon. Giriiko ko ni sa inyo. This is the admonish according to Paul. Verse 13, ingon niya, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Nawa? Kuyaw si Paul. Kuyaw siya mag-advise. Ngilngig kayong niyang mga statement. Ingon niya, and to esteem them very highly. Unsa man ang esteem? Esteem. Huh? Self-esteem. Unsa man ang bot pasabot sa self-esteem? Ang imo virtue, ang imong whole understanding about the light of spiritual level, the life of spiritual life, mo na imong mga esteem. Ingon ni Paul, the virtue and all your practices spiritual level, part na sa imong esteem. Your personality, both physical, mental, social, and above all spiritual, that is the esteem. Mo na ingon ni Paul sa 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Kung sa manang pasabot ni Paul. Not work of law. Munang pasabot ni Paul because ang what law of works? Law of works. Pero ingon diri ni Paul, their work's sake. So dili law of works, kay ang law of works great pretender nga mga eskriba ug parisiyo. Boasting of their own selves. Not that works that man should boast. Muna sa episode 2:9, 2:8 lamang gibasa nyo. Yung mga magwawali nga balo-balo, ang 2:8 lang gibasa kay gigamit-gamit lang nila mga teksto aron makomport nila ang ilang kaugalingon nga worldly level, worldly pleasure. Wala nila gibasa tanan ang episode 2:9 and 2:10. So ingon niya dire sa 13, and to esteem them very highly. Kanang imong personality, kanang imong four aspects of life, kanang imong virtues, ug imong mga values mo nang esteem nimo. Ingon niya, and to esteem them very highly. I-lift up na spiritual level. Pataas. In love for their work's sake. Kanang work's sake. Mo na siya ang spiritual level nga concept. Nga kung ang imong pagpangabudlay sa ngalan sa Ginoo pointing to the interpretation of the plan of salvation, study of the plan of salvation, learn of the plan of salvation, know all about the plan of salvation. Mao nang ingon ni Paul, for their work's sake. Pagtuon, and be at peace among yourselves. Because kung maintindihan mo na ang plano sa kaluwasan, there is peace, there is love, there is order in your mind. There is a great foundation nga dili ka na malitag ni Satanas if you will understand sa plano sa kaluwasan. Mo nang ingon ni Paul nga work sake, for your work sake, meaning nagtuon ka na maayo sa plano sa kaluwasan. Na maingon na pug nga pataka la na si Bal nga wala man na gisulat ang plano sa kaluwasan. Mo nang pagkabugo aning wala nag-interpret sa write up ni Paul pointing to the higher form in a spiritual level. Interpret spiritually ang write up ni Paul. Muna ingon niya, and to esteem them very highly in love
of their work's sake and be at peace among yourselves. Because after you interpret all about the plan of salvation, true and correct interpretation, and you are enlightened and be cleared, then you have peace and foundation in your faith, in your spiritual lifestyle, nga dili ka na malitag ni Satanas. Satans cannot move you anymore, cannot counterfeit you anymore. Okay, in verse 14, tama ng tandri usa sa verse 14, ingon niya, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all. Amen. Paul nagpahimangno nato na kita magtabang ato nga warningan katong mga unruly, dan ikomporta atong mga feeble-minded, dan isuporta ang mga maluya, weak, and be patient toward all. Amen. Basahan nyo ang Biblia, text by text, and interpret the Bible. True and correct interpretation pointing to the higher form. Mga kaigsunan, kining akong pagsaysay sa inyo, mauning pag-interpret sa Biblia. Dili na ang Biblia nga, nabila nga, maghilak-hilak ta kung sentimental kayong pagsulat sa author sa nobela. Dili. Ang Bible, pagbasa mo ni ayaw paghilak. I-interpret og tarong, puwenteng sa saysay ni Paul gikan sa Roma. Og maintindihan mo na ang pasunod niya nga mga libro, mao na ang iyang pag butang sa mga konklusyon nga ang mga interpretation dira mao to ang manifold wisdom of the plan of salvation. So ang imo interpretation dira dili unod nun, dili material, dili application, kung dili continuous ng interpretation mo spiritual. Mo nang ako gasulti ko ani nga bisan wala dire sa mga purpose, wala sa mga term ang iyang purpose, pero gina-explain ko puwenteng to the higher form. Mo na nga maingon na pud mo nga sige laman na siya yaw-yaw nga wala man da ang iyang ginapangsultay, wala man da nasulat. Kay gi-interpret ko spiritual nga kung magsulti gani si Paul nga work sake, mo na tong imong pagtuon sa plano sa kaluwasan nga naintindihan mo na, nga na-clear mo na. Kung magsulti si Paul nga night, meaning wala ka nagtuon, pareho ka lang sa kagabihon nga dulom ang imong utok. Unsa man na pirmi ang padako ni Paul. Ang plano sa kaluwasan, tanan nga right up ni Paul, ang plano sa kaluwasan, muna pirmi ang punting niya nga i-magnify, i-enlighten, i-edify. Muna ingon ni Paul. So, mga kaigsunan, daghang salamat karong hapon na napud tay mga punto nga naintindihan diri sa ato gibasa sa book of, what is this book? Ha? Kung saan yung gibasa ta? Ayan nyo kalimti. First Thessalonians. Thessalonica, na unang Thessalonica. Chapter, what? 5 na ta. Chapter 5 ning gibasa ta. So, nahumanta until sa 14 nga verse karon. So, maghunong ta kay, na-interpret na namang daghan-daghan nga teksto, right up ni Paul, gi-interpret na ang iyang punting sa lalom nga pagsabot sa manifold wisdom of God as far as the plan of salvation is concerned. So mga kaigsunan, salamat sa inyong pagpaminaw. Daghang salamat. Daghan ang panalangin sa Ginoo nga ato maintindihan ang Biblia. Particularly sa right up ni Paul nga mao ni ang plano sa kaluwasan nga gusto sa Ginoo nga ato gyud masabtan. Og sa sunod ato ipadayon ang atong pagtuon. Ang ato interpret ang mga controversial nga kunuhay, contradict nga mga right up ni Paul. So ato ni tun-an, magtuon na pud ta sunod nga semana kining mga controversial nga contradict, sumala sa nagabasa nga di kasabot, dili ka interpret sa tinuod what is the plan of salvation. Mahimo na lang sa ilang conclusion nga unod nun nga controversial, contradict daw. So ato ni tun-an mga kaigsunan aron mawala na ang
perception na contradict, mawala ng perception na controversial, mawala ng perception na hard to be understood. Why? Ingon ni Peter, because wala gitun-an. It is unlearned ang epistle ni Paul. Sa sunod, magpadayon ta, mga kigsunan. Daganat na natun-an, daganat tag-interpret, ug ato ni padayon nga pagtuon. Little by little, as long as we are interested to study the plan of salvation, which is the right track going to heaven. Thank you mga kaigsonan, ug daghang salamat. Kini si Bal Retita, ang inyong higala diri sa kahanginan, ang akong kagustuhan, ang tanan nga tao makasabot sa plano sa kaluwasan aron maandam sa second coming of Christ. Daghang salamat. Bye-bye.